Hi guys, magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi kung saan makarating ang aking video. Andito na naman tayo sila Kwatsirong Bisaya at magkukomento na naman tayo sa lahat ng mga nangyari sa lipunan, lalong-lalo na sa politika at lalong-lalo na ngayon guys. Nagsasalita na naman at nag-iingay na naman ang nagpipiling grandiose ng bansang Pilipinas. Kilala nyo ba yan guys kung sino yan? Ang tinutukoy ko na nagpipiling hero, nagpipiling victim sa mga Duterte, nagpipiling siya lang ang may solusyon sa lahat ng mga problema ng ating bansa. Kaya ito siya ngayon, walang iba, yung sundalong kanin, walang kwinta at walang silbing sundalo sa bansang Pilipinas, traidor, at kung ano-ano na naman yung kaniyang mga accusation laban kay BP Sara. Ito guys, tingnan nyo. May pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya'y siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Wala pa mang isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Kita natin kung gaano sila kagaling maggawa-gawa ng istorya laban kay BP Sara. Alam naman natin lahat, tayo mga Pilipino, na lahat ng ito is puro lang political demolition kay BP Sara. Demolition job lang ito. Propaganda lang ito. Walang katotohanan. Ng eksperte Pilipinas, walang pintang sundalo. Biruin mo, sundalo ka tapos nagkipag-alyansa ka sa mga NPA. Meron kang sinumpaan sa iyong tungkulin. Meron kang sinumpaan sa iyong bansa na kailangan mong proteksyonan ang iyong bayan. Pero anong ginagawa mo? Trinidor mo ang sambayan ng Pilipino, trinidor mo ang bansa kasi nakipag-alyansa ka sa mga NPA. Diba? So lahat ng ito, lahat ng mga propaganda na ipinapalabas niyo kalaban kay BP Sara, walang kwenta lahat yan. Diversionary tactic lang yan para matabunan yung tunay na issue pagnanakaw ng Administrasyong Marcos sa kaban ng bayan. Trilyon ang ninanakaw ng administrasyon nito sa bansang Pilipinas sa mga taong bayan. Pero ang nasa kukuto ninyo is politika, mga animal kayo. Ito ang tunay na estado ng bansang Pilipinas. Ito ang tunay na katayuan ng ating bansa. Ito ipapakita ko sa inyo guys. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa pinakabagong ulat ng World Bank. Ito'y panawagan nito sa gobyerno, bilisan na ang reforma at ayusin ang mga sistema para makabangon agad ang bansa sa epekto ng flood control scandal. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Hindi na lamang sa mga binabaang lugar at napipinsalang ari-arian ramdam ang epekto ng flood control scandal. Maging ekonomiya, damay na rin sa epekto ng kalkala ng katiwalian.
dahil bumaba sa 5.1% ang economic growth ng bansa ngayong 2025 ayon sa tala ng World Bank. Malaki, ibinaba nito mula sa 5.7% noong 2024. Ayon sa World Bank, isa ang nangyayaring flood control scandal serye sa governance concerns na kailangang tugunan agad ng gobyerno para maagapan ang pagsadsad ng ekonomiya ng bansa. It really is critical that the Philippines doubles down on reforms. And in particular, we highlight three aspects in the first two parts of the report. The need to accelerate governance and institutional reforms to restore confidence. Second, to continue with fiscal reforms to ensure that fiscal consolidation is achieved without sacrificing long-term growth. Nakapagtala din ng World Bank ng pagbaba ng foreign direct investments at gasto sa public infrastructure. Bumaba rin daw ang mga turistang pumunta sa Pilipinas mula South Korea na isa sa top tourist markets ng bansa. Para sa World Bank, magandang oportunidad ng flood control scandal para maisaayos ng bansa ang mga sistema nito sa gobyerno. There could be an opportunity in this, in the sense that if the government, if Philippines can actually take the opportunity to increase transparency, increase its institutional capacity, and modernize its system, including its budget execution system, that could actually support longer-term growth and can increase investment confidence. Sinigundahan ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang naging findings ng World Bank. Bukod sa flood control scandal, may ilang factors ding nakita ang mga ekonomista sa pagbaba ng ekonomiya, tulad ng POGO exit noong 2024. So, di ba? Yan yung totoo at tunay na estado ng ating bansang Pilipinas. Yun yung tunay na kalagayan natin ngayon. Hindi yung puro mga propaganda ng kakwinta-kwinta. Di ba? Ang tanging layunin lang nila is to divert the attention of the people para mawala tayo sa pinaka-topic, pinaka-issue na ating hinaharap. Ito tingnan nyo lang. Pag-isipan nyo ng maigi kung paano tayo ginagago ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sila ang nagnanakaw ng pera sa PhilHealth. Magkano yung ninanakaw nila? 90 plus billion. Tapos ngayon, ang ibabalik nila 60 billion lang. Hindi pa sila ang magbabalik. Taong bayan, pera ng taong bayan ang magbabalik ng 60 billion sa PhilHealth. Di ba? Kita nyo kung gaano tayo ginagago ni Bongbong Marcos. Sila ang nagnanakaw, tayo ang magre-reimburse sa kanilang ninanakaw. Di ba? Kung hindi pa tanga ang mga loyalistang tanga na hanggang ngayon nagpakatanga pa rin, gumising na kayo kasi kayo affected din dyan sa PhilHealth na ninanakaw ng idol ninyong bangag, mga litse kayo. At ito pa, dahil sa pagnanakaw na yan at bagsak yung ekonomiya ng bansang Pilipinas, ito ang nangyari sa taong bayan. Tumaas sa higit 2 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o kabuhayan noong Oktubre 2025. Ito ay batay sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, na umabot sa 2.54 million ang bilang ng mga unemployed na edad 15 taong gulang pataas. Mas mataas ito kumpara sa 1.96 million noong September 2025 at gayon din sa 1.97 million noong October 2024. Anya mula sa kabuang 51.16 milyong lumahok sa labor force na aktibong naghahanap ng trabaho, ang naturang bilang ng mga walang trabaho ay katumbas ng 5% unemployment rate. Ito ay mas mataas sa 3.8% na naitala noong September 2025. Nagpapatuloy ang pagsusuri ng PSA sa kalagayan ng employment situation sa bansa upang matukoy ang mga sektor na may pinakamalaking pagbaba sa trabaho at mga maaaring pagkunan ng recovery sa mga susunod na buwan. So yun, di ba? Ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Bagsak ng ating ekonomiya, maraming walang trabaho, tapos ito ang animal, kung ano-ano ang mga propaganda laban kay Vice Presidente. Ayaw mong umimik sa ninanakaw na trilyong piso
nila Martin Romualdez, Saldico at Bongbong Marcos. Bakit si VP Sara? Kaya ngayon pa lang, pilit nyo na siyang sinisiraan. Diba? Kahit anong paninira nyo sa kanya, ang mga taong bayan, hindi na magbabagong isipan nun. Si VP Sara lang ang tanging susuportaan ng mga taong Pilipino kasi alam namin kung gaano sila katinong politiko sa ating bansang Pilipinas. Diba? Kita nyo naman ang Davao. Hindi nyo kaya yan. Wala kayong accomplishment tulad sa Davao. Tingnan mo, ikaw taga Caloocan ka. Hindi ka nanalo ng mayor sa Caloocan kasi tarantado ka, hipokrito ka, traidor ka, nayupa ka.